sa mga kulang sa buhay. Nakakalimutan na natin na tingnan kung gaano na pala tayo kalayo. Hindi mo napansin, ilang beses ka nang umiyak, ilang beses ka nang nadapa, ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, hindi ko na kaya. Pero nandito ka pa rin, humihinga, patuloy na bumabangon, patuloy na sumusubok. At kung iisipin mo, hindi ba patunay yon na mas matatag ka na kaysa sa inaakala mo? Hindi sukatan ng lakas ang taong hindi umiiyak. Hindi rin sukatan ng tibay ang taong walang pinagdadaanan. Ang tunay na matatag ay yung nasasaktan pero pinipiling hindi sumuko. Yung natatakot pero ginagawa pa rin ang dapat gawin. Yung napapagod pero bumabangon pa rin kinabukasan. May mga laban sa buhay na walang nakakakita. Mga gabi na umiiyak ka, mga panahon na gusto mo nang sumuko, mga panalangin na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. At baka akala mo walang nangyayari. Pero sa bawat araw na pinili mo na magpatuloy, unti-unti kang hinuhubog. Hindi lang para maging mas matatag, kundi para maging mas mapagkumbaba, mas maunawain, at mas matibay ang pananampalataya. Kapag nakakita tayo ng malaking puno, madalas ang napapansin natin ay kung gaano ito katayog, di ba? Pero hindi natin nakikita yung mga pinagdaanan nito. Yung init, yung bagyo, yung malalakas na hangin. At kung nagsasalita lang yung punong yun, baka sabihin niya, hindi ako naging matatag dahil walang unos. Naging matatag ako dahil nalampasan ko ang bawat unos. At ganoon din ang buhay mo. Hindi ka naging malakas dahil naging madali yung buhay. Naging malakas ka dahil hindi ka tumigil sa pagbangon. Kung pakiramdam mo, mahina ka ngayon, balikan mo yung mga panahon na akala mo hindi mo malalampasan. Nalampasan mo pa rin. Hindi dahil sa sarili mong lakas lang ha, kundi dahil hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kaya huwag mo mamaliitin yung sarili mo. Dahil yung katotohanan na ikaw nandito ka pa, patuloy na lumalaban, patuloy na umaasa, patunay yun na may lakas na ibinibigay sa iyo ang Diyos sa bawat araw. At hanggang may panibagong umaga, merong dahilan para magpatuloy. Ikaw ba, ano yung isang pagsubok na akala mo hindi mo malalampasan, pero nalampasan mo sa tulong ng Diyos? Comment below. 9 signs na mag-asawa pa kayo pero emotionally parang tapos na. Hindi lang isang sign lang ang basihan ha, pero kapag halos lahat nandyan na, seryoso na yan. Una, mas pinipili mo ng manahimik kaysa ayusin. Dati kasi nagpapaliwanag ka pa, ngayon bahala ka. Hindi dahil okay na pagod ka ng magsalita. Pangalawa, iisang bahay kayo pero kanya-kanyang buhay. Kanya-kanyang phone, kanya-kanyang routine, kanya-kanyang mundo. Magkasama pero bihira ng magkasama talaga. Pangatlo, puro bata, bills at responsibilidad na lang ang usapan. Bayad na ba ang kuryente? Sino susundo sa bata? Nag-uusap pa kayo pero wala nang halos yung kumusta ka. Pang-apat, tumigil ka ng umasa para hindi ma-disappoint. Hindi ka humihingi ng lambing ha, hindi dahil ayaw mo. Mas madaling walang expectation kaysa masaktan ulit. Pang-lima, kapag mabigat ang loob mo, hindi na siya yung gusto mong malapitan. May problema ka, pero ibang tao ang Thank you unang for mong iisip na watching. usapin. Please Hindi na siya subscribe yung and hinahanap like. mo.